Hi everyone! Welcome back to MX Bailey Vlog. This is again Mrs. Bailey and today is January 27 of 2024 and it's a Saturday. So ayan, ito ang last weekend namin bago kami lumipad papuntang Japan and as promised, i-walk through ko kayo sa kung meron nakikipaglaban sa aking boses. Di ba nakakaloka? Minsan na lang ako mag-vlog, di ko makontra pa rin sa karir ko dito. So ayun, shh! So, ayun na nga, tayong mag-adjust, hinaan natin. So, as promised, i-walk through ko kayo kung paano nga ba kumuha ng Japan visa. Especially sa mga katulad namin ni Sir na mga walang ambag sa lipunan, mga freelancers, mga walang ITR, walang BIR, walang kung anik-anik na mga requirements na katulad ng mga nasa normal na opisinang empleyado. Mahirap nga ba? Hindi naman actually super dali and super possible. Kami ang isang buhay na patotoo na caring-carry. So, wag na natin patagalin. Let's get started. So, right now, dahil nga huling weekend namin, as you can see, ayan ang ating mga kakalatan overload. So, nagre-ready na ako para... Narinig mo ba ako? Hello, 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 hello. Hindi ko alam kasi kung malakas yung mic. Ay, ang bongga. Ang gamit ko ngayon is ang ating DJI Osmo Pocket 3 and sobrang linaw. Di ba wala tayong pores dito, as you can see. And ang lakas kasi kanina nag-shoot kami ng nagkamali ng spill and pinakinggan ko ang crispy ng tunog, ang bongga-bongga and sobrang linaw, nakakatawa. And ayan, sumusunod talaga siya sa akin. Kapag gumagalaw ako, diba? Very bongga. Kaso lang parang sobrang liit niya lang talaga. Nahihirapan si Bajay na tumingin at hawakan. So, ayun na nga. Huwag na nating patagalin. Kayo na ko pa sinasabi. Let's get started! So, ito na nga. Ay, wala. Sorry. Shh! Ay, wala ba? Sorry. Ay, nasa na? Ayan! Tading! Hindi na natin masyado para sa mga si Sir yun. Ang ganda ng picture ni Sir. Ako lang yung pangit yung picture ko, Ines. Yung akin, tago natin yung picture. Na-cover yung buong mukha. Ayan. Hey, Riley! Ayun na, habang pinapakita ko to, hindi ko talaga namin akalain na maa-approve kami. Parang, kumbaga kami, Sharon, Ate Riley, and then si Brielle. Parang talagang sumugal lang kami. So, ang reason kung bakit is ganito. So, bago natin na-explain, syempre, chika minute muna tayo. Wala talaga sa plano, though nasa pangarap talaga, nasa vision board namin. Gusto namin makarating kami ng, makapunta talaga kami ng Japan. Though iniisip namin ni Mr. Bailey, sobrang imposible, especially kami talaga, medyo kulang kami when it comes to requirements kasi wala nga kami ng mga ITR, ganyan-ganyan. And then one time, madaling araw yon during my shift, usually talaga yung mga magagandang sumusunod, no? Pag umupo sa atin, gumagano'n yung leeg. Usually, ang mga magagandang nabubuk kong mga flight, isang tip yan. Hindi ko alam kung totoo yon, pero ako, sa daming beses na sa maraming taon na nagta-travel talaga kami, most of the time, yung nakukuha namin is seat sale. And most of the time, like 98% of the time, binubuk ko yon tuwing madaling araw. So, tip guys, para sa mga vampira na tulad ko, try lang kayo, abang-abang kayo. Ako laging ganun yung ginagawa ko. Nag-visit lang ako ng website, pag bigla ang may mag-sale, edi go. And then, ito na nga, pag-book ko, yung nakita ko sa Japan via Cebu Pacific is only parang pumapatak na 1,800 lang per head ang aming flight. So, syempre, nataranta ang lola mo talaga. So, parang, oh my God, nasa ng credit card? Book. Ginising ko pa talaga si Mr. Bailey. Nasa ng card? Ganyan. And then, nag-book ako. Parang hindi na ako nag-isip kasi sobrang mura eh. And then, kinukompare ko yung mga usually na nakikita ko na price. 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, and even higher. Ganun kamahal ang pamasahe sa Japan. Pero this one, imagine 1,800. Parang yung total namin is 18,000 or parang 15,000 kaming apat na ganun siya kamura. Yun na yung parang pinaka fair including the taxes and everything. And then sabi ko, book na, hindi na ako actually nag-isip na wala pala kaming visa dahil nga ganun siya kamura. Oh, it's in there. Go straight. Ito. Sa may printer. Ang dami talaga mga commercial, no? And then, nakakatawa kasi yung luggage na kinuha namin, since hindi pa nga rin kami kasi super sure that time. So,
yung luggage na kasama is wala. Pero ang ginawa ko guys, ang isang tip na maibibigay ko sa inyo, ang ginawa ko dun sa flight namin, di ba 1,800 siya. Sa Cebu Pacific, meron siyang flexi option. So, yung 1,800, dinagdagan ko siya ng flexi option. Kasi yung flexi option is pwede mo siyang i-rebook and then, hindi nila i-refund sa'yo. Like, in a money form, pero i-refund nila para mapunta sa travel fund mo. So, naisip ko noon, mahilig naman talaga kami mag-travel and for sure, for 2024, magta-travel kami. So, naisip ko, pwede na rin. So, nag-add na ako, I think, 1,200 per head para maging Cebu, ay maging, ano siya, flexi yung option mo. Yun nga, pwede ka mag-rebook thrice and then mabalik sa iyong travel fund. So, naisip ko, pag hindi kami na-approve ng visa, ipapa-rebook ko na lang, ipapabalik ko na lang sa travel fund ko. And then, yung luggage, nakakatawa yung kwento sa luggage kasi yung luggage ang mahal, parang 2,000 plus, ganyan. Eh, yung pamasahe lang namin, 1,800, di ba? Tapos yung 32 kilo ng Japan, ang mahal pala. So, ganun kamura, kaya kami napabook ng Japan na hindi kami sure paano. E di, syempre, nung nakapag-book na kami, nag-start na ako mag-research. Sumali ako sa mga groups ng, yung paling isang tip na mabibigay ko sa inyo. Kung nagpa-plan kayo mag-Japan, sumali kayo sa Japan Dummies PH. Sa Facebook yan. Very helpful ng mga tao doon talaga. As in, ang daming mga insights kang matututunan about Japan. Doon, hindi mo naman kailangan talagang gawin lahat. Kasi minsan may iba-iba rin opinion, di ba? But, ang laking help pag nakakakita ka ng mga suggestions, gano'n, ng mga naranasan na nila. Simula sa visa application, hanggang sa itinerary, hanggang sa mga magagandang items na mabibili, sa group na yan, sobrang dami yung pupulot. So, sumali ako doon, nag-research ako, marami rin naman palang na-approve sa Japan na walang ITR. So, let's start with the requirements. Yung requirements naman ng Japan, ayan. Ang requirements naman ng Japan, actually madali lang. Punta lang kayo sa website nila, japanembassy.kinembulan. Ililink ko na lang sa description box below. Mas maganda kung dun talaga kayo mag-base sa Japan Embassy website. Dun kayo kumuha ng pinaka-checklist para sure. Huwag kayong kumuha sa mga travel agency. Dun kayo mismo kumuha ng list of requirements sa Japan Embassy website. Kasi very straightforward naman yung file nila. So, ito yung file nila. Pipiliin nyo lang yung under tourism. Kasi, di ba, tourist visa kayo. And then, andyan yung mga requirements. Ililink ko yung mismong website and kung saan makikita to, saan mada-download to, sa description box. So, kailangan mo lang ng birth certificate, marriage certificate. So, birth certificate, it should be PSA. Hindi na po tinatanggap ang NSO ngayon. So, PSA, and then marriage contract, and very specific na dapat ang issue nun is 1 year. Again, hindi lifetime yun. Akala ko rin before lifetime yung pagkuha nun. Kasi kumuha kami few years back para sa passport renewal ng mga bata. Akala ko pwede pa rin yun. Pero meron pala dun parang issue date and dun pagbabasihan ng embassy yun. So, yung issue date dapat is within 1 year. And then, please be mindful kung meron kayong issue sa birth certificate nyo and marriage certificate nyo, napakahigpit nila doon. So, kailangan yung pumunta sa inyong local registry. Yung sa amin ni Sir, muntik pa kaming mapahamak doon. Though, hindi naman yung embassy yung kundi yung agency. Kasi parang may part doon sa pangalan ni Mr. Bailey na parang yung ink nag-blot. Ipa-flash ko na lang siguro dito para makita nyo. And then, ni-require ng agency na mag-submit kami ng local registry ng marriage contract namin. Ang problema, ang kasal namin ay sa Puerto Princesa kami, Palawan, kinasal, diba? So sabi namin, OMG, ay wala po kami ng local registry kasi malayo, nasa Puerto Princesa. Buti na lang, naaalala ko, meron pa talaga kaming certified true copy noon na hinanap namin sa mga files namin. Thank God, meron. Kasi inattach din namin yan. Kasi nga, pag may mga parang malabo or maling spelling or anything na gano'n, ang option lang talaga nila is to submit nung local registry na certified true copy or original. So, buti, meron kami noon. So, kung meron kayong issue, kailangan nyo muna yung ayusin kasi for sure, i-require yun. And then, bukod dun sa birth certificate and marriage
certificate kung married at single. Ang next naman is bank certificate, photocopy of income tax return, pero ang maganda, meron nakalagay doon, don't be confused, ang nakalagay doon, if ever na wala kang ITR, you can still apply for a Japan visa given na, number 1, maggagawa ka ng cover letter or explanation letter as to why wala kang ITR, and then number 2, you should show or submit bank statement with average daily balance. And another good news, wala po kasing ADB yung bangko ko, hindi po siya nagpo-provide ng ADB kasi iba-iba naman din ang rules sa bawat bangko. Again, meron ulit option na binigay sa Japan Embassy na if ever na wala kang bank certificate or wala kang bank na willing mag-provide ng ADB, ADB is the average daily balance ng bank mo, iba yun sa bank statement, it's a bank certificate na talagang nakalagay doon. Yung average daily balance ng bank account na ito is ganito. Nare-request yun, but again, hindi sa lahat ng bank meron. Kami yung bank namin, BDO, salamat naman na nagpo-provide sila ng ganun. Naka-address din yon again sa Japan Embassy. And then, ang option mo naman nun, wala kang ITR, wala kang bank na may ADB, mabait si Japan Embassy kasi meron pa silang another alternative option. So, another alternative option mo is to submit a bank statement for the past 3 to 6 months. Yung pinsan ko na kasama namin, wala siyang bank na, ano din siya, freelancer din siya like us, and then nung na-approve kami, chinika ko sa kanya, and nabuhayan siya na pwede siyang mag-apply kasi nga wala rin siyang ITR, katulad ko rin siya, freelancing. Kaso, ang problema niya, wala siyang bangko. Meron siyang bangko, pero yung bangko niya is hindi nagpo-provide ng ADB, and siya, ang ginamit niya is bank statement for the past 3 to 6 months. And kasama namin siya na-approve sa same agency. So, it just shows na talagang kung wala kang ADB, okay lang as long as you provide the alternative, which is, again, bank statement for the past 3 months. Okay? And then, next is, ano lang to, in case na may guarantor kayo, meaning isang tao lang yung gagastos sa inyo, kunyari, pwedeng itong tao na to is kasama sa trip, pwede rin yung tao na to is hindi kasama sa trip. Depende. If ever na ganun yung setup, you need additional requirements, which is guarantor letter and proof of relationship nyo nung mag-guarantor sa'yo. Kung halimbawa ako, kunyari ang mag-guarantor sa akin ay tita ko, kailangan ng guarantor letter from my tita, and at the same time, kailangan namin ng proof of relationship like birth certificate or whatnot, magpapatunay na related talaga kami sa isa't isa. And then, of course, kung may guarantor ako, need rin ng requirements ni guarantor na bank certificate and ITR. And again, kung wala rin si guarantor na bank certificate or ITR, babalik ulit tayo sa option natin na bank statement na 3 months. So, ganun lang. Again, pwede ito nakasama mo sa trip or kahit hindi siya kasama sa trip pero gusto kanyang sponsoran or pwede kanyang i-guarantor, okay lang din. So, sa amin ni Mr. Bailey, ang ginawa namin, parehas kaming merong work pero ang mangyayari kasi, parehas pa kami magsasubmit pag maghihiwalay kami. So, ang naisip and suggestion rin ito nung agency na mas better if isa na lang ang magde-declare na guarantor. Isa sa amin, it's either siya or ako. Para ang magsasabit ng requirements, isa lang. Kasi pag dalawa kami nag-declare na meron kaming work, parehas pa kami magsasabit ng ITR na bank certificate. Since married naman kami, pwede namin gamitin yung bank account namin. And maganda, yung bank account namin is joint. Sa BDO, joint and or kami. Okay. So, yun yung mga requirements. Again, huwag kayong malito. Actually, ang nakakalitong part lang naman doon is yung ITR eh. Actually, ang payslip is hindi requirement. Ang certificate of employment is hindi rin requirement. Diba? Pansin nyo, minsan parang ako iniisip ko na agad, hala, wala akong certificate of employment. Hala, wala akong ganito. Pero, yun pala, nung ni-research ko and binasa ko, na-realize ko na, yun lang naman pala yung requirements.
konti lang talaga kung tutuusin. And then, additional document, kung gusto mo talagang patibayan yung ties mo dito, okay lang naman na mag-submit ng additional documents. Of course, the basic requirement should still be there. Kung gusto mong mag-add, like payslip, certificate of employment, o ano pang mga katibayan mo na talagang meron akong money na pang travel, or meron akong ties sa Philippines, okay lang naman. Okay, so, clear na tayo dun sa mga basic requirements natin. Actually, yun lang talaga yung requirements. And of course, importante na sundin natin yung mga application form and then yung size ng photo. Okay, bago tayo magpunta dun sa application form, nakalimutan ko pala, syempre, ang tanong dyan, mahiwagang tanong, dapat kayo na pa nasabi, saan ba kaming agency nag-apply? Actually, bago pa kami nag-apply ng visa, nag-research muna kami. Ang top 2 na laging lumalabas talaga sa mga, ate sige, pwede ka maupo, parang mga ngawit ka dyan. Di ba ang galong camera, pero parang dahil ang liit, nakakangawit. So, ayun. Nag-research kami, ang dalawa laging top na lumalabas sa mga vlogs, sa mga Facebook group is Relly Tours and the UHI. UHI is United Holiday Incorporated. And sabi nila, ang best daw na branch ay yung sa Dusit Hotel. And in fairness, dun kami. Actually, tumawag kami sa parehas. Kinompare namin kasi syempre ayaw namin maniwala sa sabi-sabi. Gusto rin namin talaga ma-experience. Number 1, customer service. Malaking factor yon. So, tumawag kami sa Relly Tours. Merong Relly Tours sa Relly Tours and Attic Tours, yan, dalawa. And then at the same time, UHI. Silang tatlo pala yung top. So, Relly Tours kami, meron sa South Mall. Naisip namin, gusto namin mapuntahan talaga sana yung mismong lugar para magpasa kami in person. Kaso nung tinawagan namin yung Relly Tours sa South Mall, parang ang nung sagot sa amin nung CSR nila, parang hindi siya sure or gano'n. So parang nawalan ako ng gana. So sabi ko, sige, mag-UHI na lang tayo. And then buti na lang nabasa ko din dun sa group sa Japan Dummies na meron pala silang app. So di ba very convenient, hindi mo na pala kailangang magpunta ng in person, pwede mo nang isubmit lahat sa app lang or online lang. And then yun na nga, UHI yung ginamit namin, and then UHI, United Holiday Incorporated, marami silang branches if ever na gusto nyo talaga silang puntahan face-to-face, pero I would highly suggest if gusto nyo online, if busy bells kayo katulad ko, okay na okay lang. Kami lahat ng transaction namin, ginawa lang namin online, hindi kami nagpakita ng face-to-face. So, initially, nag-download ako ng app. So, ayan. Sa Japan, ito siya. Visa Center PH. Ilalagay ko rin yan lahat sa description box below, pero ganyan yung itsura niya, may parang V. So, pwede siya sa Android or Apple. Ako, Android ako. Ay! Okay, yan. So, yan yung dashboard. Pag dinownload mo siya, kailangan mo lang mag-create ng account. Accessible siya both sa phone and sa desktop. So, yung nung nag-submit ako ng mga documents, lahat sa desktop para hindi mahirap. So, ayan, meron din silang Korea. So, next naman natin yung Korea sana. Okay, so Japan, choose your visa application. Continue. Ayan. Kunyari, number of days na maglalagay ka ng travel date and the number of days. Yan is pag mag-a-apply ka. Tapos, ang itsura niya ganito. Papakita ko na rin yung itsura ng amin ha, kasi para hindi na tayo mag-walk through. Ito na yung sa amin, Japan Tourist Visa. Address. Woo! Okay. Oops. View. Ayan, view. Okay. So, ayan, ganyan lang siya ka-easy. As in, idadrop mo lang lahat ng parang may name, may ganyan. And then, kada name is idadrop mo lahat ng mga documents. And then, iti-check nila. And then, pagka-check nila, mag-leave sila ng parang notes. And then, pagkatapos mag-leave ng notes, kung meron kang kailangan i-complete, isi-send mo, magbibigay ulit sila ng notes, kung okay na, send mo. Actually, kami, nakailang back and forth kami. And natuwa ako kasi, napaka-lenient, napaka-ano talaga nila, higpit, napaka-busisi nila. Meron kaming na-miss sa form na hindi namin napansin ni Bayhat. Thrice pa kaming nagsulat. Thrice pa kaming nag-check. Imagine. So, you need to be very, very mindful when you are filling out the form. So, yung mga form, nandun din to lahat sa Japanese Embassy website. The-download mo lang siya. Yung PDF form is fillable na siya. Kung meron kang Adobe or ganyan, yung meron naman makikita sa online na mga fillable, ma-fill out mo siya, pero again, your signature, kailangan talagang sulat kamay mo pa rin siyang pipirmahan. Sulat kamay mo siyang pipirmahan, pero lahat, the rest, the date, lahat ng mga
keme-keme, computerized. Ipiprint mo, and then at the same time, pipirmahan mo siya ng live. Okay? Ito, sorry, scratch na lang to. May mga inulit kasi kami. Nakakatawa, natuluan ko pa ng sipon yung isa namin. Sabi ko OMG, bad omen, nakakaloka. Kasi nagsasabit na lang kami, tumulo pa yung sipon, nakakainis yung kompleto na yung mga pirma mo. Tapos si Briley pa, yung kasing sa passport niya, pumirma na siya. So, ni-require tuloy ng embassy na siya yung pipirma dun sa application form niya. And dapat daw, same na same. So, nag-struggle pa kami. Dami pa namin practice. So, guys, kung maliliit pa yung kids nyo, 12 years old kasi is allowed naman sila. Pero, for safety na lang, huwag nyo na munang papirmahin para parents pa rin sana yung pipirma. Pero, since siya kasi, pumirma talaga siya dun sa kanyang passport, so, wala kaming choice kundi talagang papirmahin siya sa application form. And dapat talagang identical. So, nag-print kami, yung mga piece of print lang naman, ng madami kasi nag-practice pa siya ng kanyang signature. So, ito yung mga napansin ko, ito yung na-miss namin na ni-review pa namin to parehas, tapos na-miss namin yung part na yon. At ang galing ng UHI kasi sila ang naka-detect ng miss namin. Passport, yung mga name naman is wala. Self-explanatory naman yan. Name, last name, Chorva. Okay. Government ID. Okay. Kasi mga ano namin, mga detalye. You need to make sure for the passport type na ang ititik nyo is the third box. Ay. Diplomatic, third box, which is ordinary. Kami, na mali kami, kasi di ba parang nakakalito, ang naano namin, akala namin ito yung box. So, you just need to make sure. Third box po ang ititik, ordinary, hindi po tayo official, hindi rin po tayo diplomatic. So, yan yung namali kami, nandito pala yung mark namin. And, imagine na check pa namin yun, ha. So, medyo nakakalito yung part na yon. And, ano pa ba? Yun lang naman yung medyo parang part na nakakalito. And then, ang isa pang common na tanong, need po ba namin na mag-book na bago kami mag-apply ng visa? Actually, the answer is no. Hindi nila nire-required na mag-book kayo. Hindi din nagre-required ang embassy na magpasa kayo ng ticket nyo. Actually, hindi kami nagpasa ng ticket namin. Wala kaming pinasa about sa flight namin. Nagkataon lang talaga na nauna namin yung flight dahil nga mura. Pero if ever nagagawin nyo siya reverse, like mag-apply muna kayo ng visa before kayo mag-book ng flight, okay lang din. Kaso chances are baka mahal na kasi ang visa is 3 months. Kung mag-a-apply ka bago ka umalis, at least 3 months yung validity, yung 3 months before. So kami, ang flight namin February, nagpasa kami. Feb 2 yung flight namin, nagpasa kami December 2 kami nagpasa. Ay hindi, anong date to? January 12 pala kami nagpasa. January 12 pala. Medyo late na. Yon. And then, may mga tanong kasi dyan na length of stay in Japan, port of entry. So, kung wala pa kayong plane ticket, okay lang. Invento lang kayo saan nyo ba gustong mag-land. Anong date yung gusto nyo. So, ilalagay nyo dyan. Again, guys, tip. Ang tip po dito is wag masyadong mahaba, wag din masyadong complicated yung itinerary nyo. Yung sa amin, nilagay lang namin 4 days. Kahit sa totoong life, magsistay kami ng halos 11 days. Legal po yun. Huwag kayo mag-alala. Kasi ano lang naman yan, parang, ano ba yung parang itinerary mo, ano yung drafted mo. So, pwede kang mag-invento ng date mo dyan, ng airlines na gusto mong sakayan, ilang days. Again, wag masyadong mahaba, wag mong ilagay 8 or 9 kasi baka ma-question din yung sa funds. So, kami nilagay namin 4 days and then lahat lang ng mga pupuntahan namin is mga free attraction. Ilalagay mo lang doon, Ueno Park, kung ano-ano yung mga hanapin mo lang, pwede naman nag-google, sample itinerary ng Japan, or ano ba yung mga free attraction sa Japan, pwede ka lang mag-ano. Pero ililink ko rin dito yung sample nung ginawa ko. Pero marami rin yung sample online if you like. And then, sa hotel po, kailangan po ba mag-book na ng hotel? Hindi rin. Pero kami, nag-book kami kasi nga, nakabook na kami ng flight and then nag-try akong actually, nakadalawang book ako. Yung first is nag-book ako ng online ng hotel. Pero, ang piliin nyo guys, kung gusto nyo na talaga mag-book ahead of time at medyo praning kayo, mag-book kayo pero make sure na yung cancelable, ano yung tawag doon? Cancelable ba yun? Na pwede nyo siyang ma-cancel. Free cancellation. So, yung akin, lagi kong pinipili, ginagawa ko lagi yan sa booking.com, yung mga free cancellation. Actually, yung una ko na-book na hotel, kinancel ko yun. Tapos,
lumipat kami ng Airbnb. So, just make sure na yung binubook nyo is free cancellation para kung sakaling hindi kayo ma-approve, wag naman sana, pwede nyo na lang i-cancel yung booking nyo. Minsan, may mga mura din na free cancellation. Hanap lang kayo. And then yun, ilalagay nyo lang yung hotel na yon, yung name ng hotel, and then kuhain nyo lang yung address ng hotel sa internet, and then kuhain nyo rin yung phone number ng hotel sa internet. Again, hindi ito kailangan na nakabook talaga. Pwede ka lang mag-invento kung ano yung plano mong pag-stayan. Basta make sure, kompleto ang hotel name, hotel address, and hotel phone number. Lahat ito ay pwedeng mag-google. And then, ayun, lahat naman ng the rest is self-explanatory na ulit. Ayan, no, not unless meron kang krimen na nagawa sa bansa mo. So, yun lang. Yun lang ang mga importanteng bagay. And then, ito, kaya parang may paste, meron din kaming comment from the, agency. Ayan, ito yung mga comment. So, tapos na tayo sa explanation, no? Balik tayo dun sa chinichika ko kanina, na nagustuhan ko talaga yung UHI, United Holiday Incorporated, kasi very, very tedious talaga sila. Ilang beses kaming balik-balik. O, tingnan mo yung nakalagay. Please re-upload passport bio page with signature, kasi mali na send namin. Please re-upload the photo that is pasted in the application form so that we can ensure we have the correct passport size. So, ang mangyayari, para ma-assume nila, ma-check nila if tama yung picture na size ng picture, i-require nila kayo mag-print ng scratch. Tapos, ididikit nyo dito yung picture and then pipicturean nyo tong form na to and then isasend nyo sa kanila. Ang gusto na lang nila ma-check doon is yung photo. Kung tama yung size. Kasi very strict ang Japan dyan. And then kami, nagdalawang ulit kami sa picture. Meron dito, please re-upload the photo that is pasted in the application form so that we can ensure you have the correct passport size. Ayan o, please submit a personal annual 22 ITR. If you are unable to provide one, please submit a signed letter of explanation. Yun nga yung sinasabi kong no cover letter, ipapakita ko later, pero isisend ko rin yung link sa Google Drive ko ng sample. Marami rin kayo makikita ng sample online. Pero if you want to use mine, kasi ako yung freelancer, in-explain ko lang dun. Simple lang naman, and pipirmahan nyo lang din yon ng piprint nyo, and then pipirmahan nyo lang ng live. Ito, pina-change siya. Please change photo. Hair must not obscure facial features. So, si Brielle tsaka si Sir, nag-ulit pa sila ng picture nila kasi parang yung bangs ni Brielle medyo may konting ganyan. So, ganun sila kahigpit. So, gustong-gusto ko yung UHI. Parang sabi ko kay Sir, ay, ang bongga ng UHI, ang talas talaga ng mata nila. So, talagang it means na ano talaga silang mag-review ng documents ninyo. Ang laging tinatanong dyan, nasa agency po ba talaga ang aming kapalaran sa pagpasa sa Japan visa? I don't think so. Siguro sa kanila lang is yung help na mag-review, mag-double check ng mga documents ninyo. Pero again, nasa inyo pa rin yon sa mga ipapasa nyong documents, sa kung paano nyo i-explain. Ang embassy is guide lang. Ang Japan, hindi na sila tumatanggap ng walk-in. Lahat ng mga Japan visa application is through the authorized embassy na authorized agency. May list din dun sa website nila. Okay, so yon. Nung natapos na kaming mag-back and forth ng lahat-lahat ng mga corrections namin sa live, finally, sinabi na nila na good to go, na mga nakailang revise pa kami, mga binago namin. Pero buti na lang talaga kasi sabi ko kay Sir, mas maganda na yon, at least pag ipasa nila sa embassy, na talaga, almost close to perfect na. And then, nakakatuwa kasi lahat online lang, di ba? Pati yung pag-deliver ng passport at documents papunta sa kanila, and pagbalik nila sa amin ng passport na may stamp na. So, ang gagawin is, magbubook ka, either Lalamove, ikaw, sarili mong book. Nag-book lang kami ng Lalamove, and then nilagay lang namin siya sa envelope, and then nilagyan mo ng sulat, pangalan ng main applicant, and then lagay mo UHI. You need to make sure na kapag sa UHI, i-note ninyo na sa guard ng UHI, hindi sa Dusit Hotel. Kasi sabi nung guy na nakausap ko sa UHI, madalas daw na yung rider, instead na sa UHI ninadala sa Dusit Hotel. So, you need to indicate and advise your rider na sa UHI mismo dadalahin, not sa Dusit Hotel, but sa UHI. Halos magkatabi lang yun.
doon sa guard ng UHI. And then, pinicture naman agad, and then nag-reply agad, nag-message agad sa akin yung UHI. May automated sila na message na na-receive namin yung documents mo, and we'll get back to you in 1 to 3 days. And totoo nga, talagang 5 p.m. ng third day, nag-message na agad sila na nandun na yung ano. Actually, nung day 2, day 1, kinonfirm nila na na-receive nila. Day 2, nag-automate message sila na nasa embassy na. And day 3, nag-automate message ulit sila ng 5 p.m. na okay na for pick up. So, I think kung pipick upin nyo yun ng face-to-face, hindi na kayo aabot kasi 5 p.m. sila kadalasan nag-automate. Kahit dun sa pinsan ko, 5 p.m. sila nag-text. So, best if next day na. Kami next day na namin pinaka-courier papunta dito. So, yung papunta dito na bayad, sila na yung bayad na yon. Parang nag-add kami ng $250. Pero yung papunta doon, pagdating ng documents, sariling book namin. And ang visa fees, sila talaga yung cheapest among sa lahat. Kapag gumamit ka ng visa app, 700 pesos lang. Meron akong kaibigan na Cavite pa siya, 3,000 ang binayad niya for Japan visa. Meron naman akong mga nakita iba, 1,500. So, di ba doble? 750 kami. 700 each kaming apat. So, very mura siya yung cheapest, and at the same time, hindi lang yun. Gusto ko yung customer service. Laging nag-update, and I like na very convenient kasi sa app lang. I also like na hindi mo na kailangan pumunta doon. Safe naman yung mga documents ko. And talagang ang bilis. Imagine, 3 days. Ganun kabilis. Dumating na agad yung ano namin. Nagkaroon na agad ng hatol yung visa namin. And yun, tuwa talaga ako na pumasa. Okay. Doon tayo sa mga questions. Yung ITR letter, sa sample natin yan. Ilang minuto na? 1 hour? 31 minutes. Oh my God! Dal kasi. No ITR cover letter. No ITR. Ayan. Ito yung no ITR cover letter ko. Channel lang natin. Okay. Sabi ko dito. Yan. December 1, Chorva, Embassy of Japan, Philippines, Keme, address, kinuha ko lang. Konnichiwa, may pa konnichiwa. Ganyan lang, as in, A4 size, make sure na lahat ng mga requirements ninyo ay nasa A4 size. Anything na kayo ang magpiprint, kayo ang magpuproduce, A4 size. Pero kung galing sa bangko, kahit hindi A4 size, okay lang. Like yung bank certificate, iba yung size niya, parang medyo mas maliit. Pero carry lang yun. Huwag yun ang stressin yung sarili nyo kasi allowed yun. Dear Sir, Madam, konnichiwa. I am writing this letter to show my intent to travel to Japan from February 5 to Feb 8. 5, 6, 7, 8. Kunyari, 4 days lang. Pero ang totoong flight namin is Feb 2 to Feb 11. Diba? Charik-charik lang. With my husband and 2 kids, I'm excited to see the beautiful and historical places of your country and to experience the cuisine as well. I understand that part of the tourist visa application for Japan is to show an income tax return, which I do not have. And in this letter, I want to explain why. Huh? Drama. Google lang. I understand as well that an ITR is one of the proof that I have strong social economic ties to the Philippines and I will return to my home country on the specified return date. However, I cannot submit an ITR at the moment because I work as a freelancer for US-based client. Keme, include yung ilang company, Chorva. Nilagay ko rin doon. For your reference, I've also attached my bank statement, bank certificate, and also my Wise transfer invoices, which my US-based client send me my salary as proof of my income. Ito is optional. Ano ko lang yun, keme ko lang yun na gusto kong isend. Pero, tinanong ko naman dun sa agency, carry lang naman daw. Yung mga pasobra, carry lang. Wag lang kulang. So, in-include ko yung, yung mga Wise transfers ko, kung saan tumaano yung sahod ko. Print ko lang, meron namang option doon na print and then sa A4, and then sinama ko doon. Furthermore, you can see from our passport that we have been a family traveler since 2012. My family and I have already been to Asian countries such as Hong Kong, Singapore, and Malaysia, and have heard and read a lot of beautiful things about Japan, and I would love to see and experience them with my husband and 2 kids. My family and I are hoping for your very kind consideration. Sincerely yours, Emerald Bailey from Muntinlupa City. Hindi, Emerald Bailey lang. And then, pipirmahan mo. So, ganun-ganun lang, keme. Ang dami kong nakikitang sample na cover letter sa internet. So, siguro medyo i-personalize nyo, pero just make sure na magsabi lang kayo ng totoo. Pero lang dun sa mga flight at saka sa hotel. I mean, magsabi lang kayo ng totoo, and yon, I think wala naman magiging problema. Ngayon, pag po ba
family, traveler, automatic po ba na-approve? Hindi. Kasi ang dami kong nakita ng mga post, kaya kinabahan din talaga ako. Ang dami kong nakita ng mga post na family sila, pero hindi sila na grant dun sa group na sinalihan ko sa Japan Dummies. Pag po ba freelancer, automatic approve? Hindi rin. Pag po ba empleyado sa normal na kumpanya, may ITR, may COE approve? Hindi rin. Hindi natin malaman kung anong pag-iisip ng ng visa officer. Pero siguro kung talagang complete yung documents mo at kung meron ka mang kulang na explain mo naman, I think walang magiging problema. Now, when it comes to magkano po ba talaga ang laman ng bank account? Actually, ang dami-daming mga post tungkol doon, iba-iba. May mga iba, 50,000 lang yung pera nila. Isang applicant to, 50,000 lang yung money niya sa bank na approve. Meron naman ako nabasa doon, halos kulang-kulang 1M or more than 500,000 yung pera niya. Tapos naka-travel pa siya ng mga ibang bansa na hindi Asia na, talagang yung mga ibang bansa na may visa pero na-deny pa rin siya. Again, iba-iba. Sabi ng iba, at least per tao is 10,000 a day. So, kunyari kami, dineclare namin is 4 days. So, it should be 10,000. It should be 40,000 at least per head. And then kami is times 4. So, 4, 8, 12, 16. Parang kumbaga at least dapat yung bank account namin is between 160,000 to 200,000. 'Di ba? Para ma-sustain namin yung travel na yon. So kumbaga dapat lang ma-justify mo yung 'di ba na talagang afford mo talaga tong mag-travel. And yun nga, iklian mo lang yung para kung wala ka masyadong laman sa bank, walang problema. Iklian mo lang yung itinerary mo and at the same time ilagay mo doon ang mga free. So, yun lang yung mga nakalap kong information online and yung mga dapat mong pag-focusan. Huwag kayo masyadong ma-stress. Kasi, nung ako noon, ang dami ko nang iniisip. Akala ko ang dami-daming requirements. Pero nung biglang print out ko, ang unti lang din pala. And, kung ako UHI, pero kung meron kayong ibang preferred, marami rin namang option. And sumali kayo dun sa group, very important kasi marami talaga kayong matututunan doon. Hanapin nyo lang sa search page, visa, mula sa application ng visa down to the very legal details hanggang sa resulta.